Regal Day po. I'm Nicole C. De La Cruz from BSLS 201. So for today, we have 3 questions that we need to answer. By the way, I pick question number 1, 7, and 8 from our review question. Let's start with our first question, number 1. We're going to talk about incomplete dominance and codominant. So what's the difference? Incomplete dominance happen when two traits combine and produce mixed color. For example, imagine we have a black horse and white horse cross. The offspring can have a gray coat, which is an intermediate appearance between black and white. But codominant is different. Instead of blending the trait together, both traits are expressed at the same time. For example, imagine we have a dog, one black and one white. Kapag pinag-cross natin silang dalawa, ang offspring nila ay parehong may black and white color, both visible at the same time. They don't mix into one color. Pretty easy, right? Now, let's move on to our question number 7. Bakit nga ba ang mga genes na magkalapit sa isang chromosome ay mas mahirap paghiwalayin kaysa sa mga genes na magkalayo? Imagine na lang po natin na nasa chromosome ang gene A at gene B. Kung magkalapit ang gene A at gene B, maliit lang ang bahagi ng chromosome na nasa pagitan nila. Kaya kaunti lang ang possible location kung saan kailangan mangyari ang crossing over para mapaghiwalay ang dalawang genes. Ikaw ba namang dalawa kayo sa isang lugar pero maliit yung space nyo? Di ba hindi kayo makakagalaw ng maayos kasi nga masikip? Maliit yung space. Kaya mas maliit ang chance na mag-separate ang magkalapit na genes kasi nga maliit lang yung space nila. Hindi sila makakagalaw ng maayos para mag-crossing over. Pero pag magkalayo ang gene A at gene B, mas mahaba ang chromosome segment nila na nasa pagitan nila kasi nga maluwag. Malawak yung space nila para makagalaw ng maayos. Ibig sabihin, mas marami silang possible point kung saan maaring mangyari ang crossing over. Kaya mas mataas ang chance na mag-separate ang genes na magkalayo kasi nga makakagalaw sila ng maayos na dalawa kasi malawak yung gagalawan nila. And finally, let's go to the question number 8. Dito, may need tayong i-calculate ang recombination frequency at distance between P and Q and centimorgan. We have 800 offspring at sa question, ang given doon ay meron tayong PPQ 320, 320, tapos 80, 80. Kung sino yung mas malaki doon, siya yung parental. Tapos kung saan yung maliit, kung sino yung pinakamalaki siya yung recombinant. Ang maliit natin ay 80. Dalawa silang 80. So, para makuha yung total number of recombinants, kailangan na nating i-add tong dalawa. So, 80, add mo sa 80, equal 160. So, the total number of recombinant offspring ay 160. So, para makuha natin yung recombination frequency, kailangan natin ng formula na to. Hindi lang pala recombinant frequency, pati yung centimorgan. Para makuha natin ito yung formula. Recombination frequency equal total number of recombinants over total number of offspring times 100. Ang total number of recombinants natin ay 160. Tapos, ang total number of offspring natin ay 800. So, 160 over 800 times 100 equal, ito yung nakuha ko. Recombination frequency is 20% and the distance between P and Q is 20 centimorgan. Thank you.